ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago po kayo umupo, ay pakiligpit po ng mga basurang nakakalat sa inyong sahig at pakiayos po ng inyong mga upuan. Sa bilang po ng 5, 4, 3, 2, 1, maaari na po kayong umupo. Magandang araw ulit mga bata. Kamusta naman ang araw ninyo? Mabuti naman kung gano'n. Kumain pa kayo bago kayo pumunta sa ating paaralan? Tama at mabuti ang inyong ginawa. Ang pagkain ng palangay ng almusal ay napaka-importante bago tayo pumunta ng paaralan upang magkaroon tayo ng lakas o enerhiya na gumawa ng ating mga kaaktibidad sa isang araw o sa ating buong araw. Ngayon ay magtatala muna tayo ng mga lumiban sa klase. Sino ba ang mga lumiban sa klase? Wala. Mabuti at mahusay mga bata, palakpakan na inyong mga sarili. Ugaliin po natin na pumasok sa paaralan araw-araw upang makatuto po tayo ng mga mahalagang bagay na ating magagamit. Ngayon po ay meron tayong mga alituntunin na kinakailangan nating sundin sa ating silid-aralan. Ano nga ba ang mga alituntunin natin? Una ay ang makinig sa guro. Ugaliin po natin na makinig sa guro o kay binibining J. Pangalawa po ay sumunod sa mga panuto at irespeto ang ibang tao, ang sarili at ang ating paaralan. At ang panghuli naman po ay itaas ang kamay kung meron po kayong sasabihin. Maliwanag po ba? Inaasahan ko po na susundin natin ang ating mga alituntunin. Handa na ba kayo sa ating panibagong tatalakayin ngayong araw? Kung handa na kayo, sabihin ng handa na po ako. Handa na ba kayo? Handa na kayong lahat. Ngayon ay sino ba dito ang nakakaalala pa ng ating tinalakay kahapon? Ruda? Mahusay, maraming salamat Ruda. Ito ay elemento ng isang kwento. Ngayong araw po ay mayroon naman tayong bagong tatalakayin. Ngunit bago riyan ay meron tayong gagawing isang aktibidad. Kung handa na kayo ay makinig. May papakita akong mga larawan sa screen ng ating TV o ng ating telebisyon. Ang gagawin niyo lamang po ay obserbahan at sasabihin kung ano ay pinapahiwatig ng mga larawang ito. Handa na ba kayo? Kung handa na, sabihin ang handa na kayo. Handa na ba kayo? Maraming salamat. Ngayon ay simulan natin ang aktibidad na balikan natin. Una ay, ano nga ba ang salawikain na ipinapahiwatig ng larawang ito? Tama! Kapag ikaw ay may tiyaga, may nilaga. Magaling! Ang susunod na larawan. Ano ang salawikain ipinapahiwatig ng mga larawang ito? Ito ba ay hukay sa basurahan? Basurang nandudukot? Maraming pera sa basura? Tama! Na kapag ikaw ay may sinukso, ikaw ay may madudukot. Magaling mga bata! Ang pangalawa naman po ay, ano ang salawikain ipinapahiwatig ng larawang ito? Magaling, ito ay, kung may itinanim, merong aanihin. Ano nga ba ang mga napansin o naobserba nyo sa mga salawikain ating ginawa? Tama! Ang dalawang ito ay may kaugnayan, mga pangyayari. Dalawang pangyayari na may magaling, may dahilan at may resulta. Magaling mga bata, bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon ay meron na naman tayong aktibidad na isang nagagawin. At uulitin po ay obserbahan ninyo ang mga litrato na aking ipinapakita kung ano nga ba ang mga ipinapahiwatig na mga larawang ito. Handa na ba kayo? Kung handa na, ang una nating larawan ay ano nga ba ang ipinapahiwatig o ano nga ba ang larawang ito? Tama, ito ay isang virus o sakit. Alam niyo ba, noong 2019 na taon, meron tayong naging problema, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito ay tinatawag na COVID-19 o isang virus o sakit na kumalat sa ating kapaligiran. Ito ay nagdulot ng malulubhang sakit. At naalala niyo ba mga bata na hindi kayo maaaring maglaro sa labas? Tama, dahil natatakot kayo na mahuli ng mga pulis. Ano nga ba ang naging resulta ng pagkakaroon ng sakit na ito? Tama, tayo ay
kinakailangang magsuot ng face mask o face shield upang panangga na hindi tayo mahawaan ng sakit. Ito ay ang resulta ng virus. Ang pangalawa naman ay ano ang inyong naobserbahan sa larawang ito? Tama, may mga nakakalat na basura at may batang nagtatapon ng basura sa hindi tamang lalagyan. Ginagawa niyo rin ba ito, mga bata? Mabuti naman kung hindi nyo ginagawa ang mga bagay na ito dahil ito ay nakakasama sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. Ang pagtatapon po ng basura sa hindi tamang basurahan ay nakakaapekto hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya ugaliin po natin na itapon ang ating basura sa tamang lalagyan. At kung may makita man kayong basura na kahit hindi iyon iyo, at nakita niyo iyon sa mga kalsada, ay maaari nyo itong pulutin at ilagay sa tamang basurahan. Nagkakaintindihan ba tayo? Tama. Ano kaya ang magiging resulta ng pagtatapon ng mga basura sa hindi tamang lalagyan? Mahusay! Tayo ay nagkaroon ng isang matinding baha. Ang pagtindi ng baha ay pagkakaroon din ng malulubhang sakit dahil sa resulta ng tubig o ng maruming tubig. Ito ay nagkakaroon tayo ng sakit na mga rabies at nakukuha natin sa mga sa maruruming tubig. Tama, mga bata, mahusay. Ano kaya ang susunod na ipinapahiwatig ng larawang ito? Ano kaya ang ginagawa ng isang mama o ng isang lalaking ito? Mahusay, siya ay nagsusunog ng plastic. Meron ba kayong mga kakilala na nagsusunog ng plastic sa inyo, mga kapitbahay? Kung meron po, ay sabihan niyo po ito o sabihan niyo po sila sa magandang paraan o sa magandang pananalita na hindi po maayos o hindi po tama ang pagsusunog ng plastic. Sapagkat ang plastic po, kapag nalanghap po ito, ay makakasama po sa ating kalusugan. At mahihirapan po tayo guminhawa dahil nga po napakabaho po ng plastic. At alam niyo ba na dahil sa mga sakit na galing sa pagsusunog ng plastic ay nagkaroon ng isang batas ang gobyerno na no plastic policy na pinapatupad rin ng ating paaralan na hindi kayo o bawal kayo magdala ng mga plastic sa loob ng paaralan. Ngayon, ano kaya ang nagiging epekto o naging epekto ng pagsusunog ng plastic? Ang pagkasira ng ozone layer. Alam niyo ba, mga bata, na ang ozone layer ay ang nagproprotekta sa atin upang hindi natin madama ang matinding init na dala ng tama. Kaya kung masisira po ang ozone layer, ay madadama natin ang matinding pag-init at nagkakaroon ng sakit na maaring sunburn o mga heart attack. Ano ang inyong napansin sa mga larawang ipinakita ko? Tama, ito ay may isang dahilan at isang resulta. Ngayon ay meron ba kayong mga katanungan tungkol sa ating mga aktibidad? Kung wala ay meron po tayong babasahing kwento. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na po, sabihin ang salitang handa na po ako. Handa na ba kayo? Handa na kayo. Ngayon po ay may babasahin tayong kwento. Ngunit bago yan ay meron tayong mga salita. Ang marikit po ay isang magandang dalaga. Ang ibig sabihin po ng marikit ay napakaganda o magandang dalaga. Ang umibig naman po ay pagbibigay ng pag-ibig o pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, o sa iyong mga kaibigan o sa mga tao na kapaligid sa inyo. Ang dato naman po ay isang pinuno o leader ng isang barangay. Dato po ang tawag sa mga unang leader ng ating panahon. Ang dato naman po sa kasalukuyang panahon ay yung mga barangay kagawad, mga barangay na mga opisyalis ng barangay. Ang mandirigma naman po ay ang mga taong nakikipaglaban o lumalaban. Mandirigma po ang tawag sa mga tao, sinaunang tao sa mga taong nakikipaglaban tulad po nila Andres Bonifacio o Gregorio de Vera. Kilala niyo po ba si Andres Bonifacio? Mahusay, siya ay isang bayani na lumaban sa mga nanakop sa atin upang makamit natin ang ating kalayaan na inaasam ngayon.
Mahusay. Ang tutol naman po ay ang hindi pagsang-ayon sa isang bagay. Ang humusbong ay ang paglitaw ng isang bagay at ang wagas naman po ay totoo o tunay na pagmamahal. Tulad po ng wagas na pag-ibig ko sa aking pamilya o sa aking kaibigan. Ngayon ay handa na ba kayo makinig sa ating kwento? Kung handa na ay ihanda niyo po ang inyong mga sarili. Ang kwento po ay ang alamat ng Hulkang Mayon. Noong unang panahon, may isang marikit na dalagang si Daragang Magayon. Maraming humahanga sa kanya, pero ang pinili niya ay si Panganaron, isang matapang na mandirigma. Nagkaibigan sila hanggang sa huli. Sino nga ba ang daragang napakaganda o marikit na daraga? Si Daragang Magayon. Sino naman po ang matapang na mandirigma? Tama, si Panganaron. Ruda, maaari mo bang basahin ang susunod na pangyayari? Ngunit tutol si Pagtuga, isang dato na gusto ring mapangasawa si Magayon. Maraming salamat, Una. Sino nga ba ang dato na tumutol sa dalawa o sa magkasintahang si Daragang Magayon at si Panganaron? Tama, ang isang dato nagngangalang si Pagtuga. Nagalit siya at dinukot ang ama ni Magayon. Lumaban si Panganaron para iligtas ito. Sa labanan, parehong namatay sina Panganaron at si Magayon. Ano ang naging dahilan upang dukutin ni Pagtuga ang ama ng dalaga? Dahil siya ay tutol sa pag-iibigan ng magkasintahan. Jeremy, maaari mo bang basahin ang susunod na pangyayari? Dahil sa lungkot, inilibing sila sa isang lugar. Kalaunan may bundok na umusbong. Ito ang Hulkang Mayon, simbolo ng wagas nilang pag-ibig. Ano ang inyong mga naramdaman nung nalaman niyo ang kwento ng dalaga at ng matapang na mandirigma? Kayo ay nalungkot, tama. Meron po tayong mga katanungan o mga tanong sa pag-unawa. Sino nga ulit ang mga pangunahing tauhan sa ating kwento? Tama, si Daragang Magayon at si Panganaron at ang dato na si Pagtuga. Ano ang ginawa ni Pagtuga na naging sanhi ng labanan? Mahusay! Idinukot niya ang ama ng dalaga. Pangatlo, paano ipinakita ni Panganaron ang kanyang pagmamahal kay Magayon? Mahusay at magaling mga bata, nilabanan ni Panganaron si Pagtuga at ngunit parehong nasawi ang magkasintahan. Pang-apat ay kung ikaw si Magayon, ano ang gagawin mo kapag may humadlang sa gusto mong kaibigan? Mahusay, maaari mong sabihin o sabihan ang tao na hindi po masama ang pakikipagkaibigan. Ngunit tandaan po natin mga bata na kailangan pong pumili tayo ng mga kaibigang makakabuti sa atin. Maliwanag ba? Mabuti naman kung ganon. At ang panghuling tanong ay bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa iyong pamilya at kaibigan? Maaari kang magsabi ng mga po at opo, mga mahal, o pag-aaral ng mabuti. Yun po. May natutunan ba kayo sa kwento? Kung ganon, ay palakpakan ang inyong mga sarili dahil nakinig kayo sa ating kwento. Ngayong araw po, ngayong umaga ay may tatalakayin tayong panibagong paksa o aralin. Handa na ba kayong makinig sa ating bagong aralin? Ngayon po ay handa na inyong mga sarili. Tama na po ang pakikipag-usap sa inyong mga kaklase at iayos niyo po ang inyong pag-upo sa pagbilang pa ng 5, 4, 3, 2, 1. Ang tatalakayin po natin sa umagang ito ay tungkol sa sanhi at bunga ng mga pangyayari.
ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa pamamagitan ng malikhaing gawain at nakakapagpakita ng pagpapahalaga sa kalaga ng pag-unawa ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ngayon po ay tungkuyin natin kung ano nga ba ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Sandali lamang po mga bata. Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Ito ay nagbibigay daan o nagsimula sa isang kaganapan. Ang bunga naman po ay isang resulta o epektibo ng isang pangyayari. Ito ay kung anong nangyari pagkatapos ng isang sanhi. Ang bunga ay maaaring maging positibo o negatibo. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa o senaryo. Kunwari po ay si Jules ay meron po siyang pagsusulit na gagawin kinabukasan. Ngunit nagbabad siya sa kanyang telepono upang manood ng mga video. At nang kinaumagahan ay hindi siya nagising. Kaya, ang tanong ko sa inyo mga bata, ano kaya ang magiging bunga ng ginawa ni Jules na pagbabad sa kanyang telepono sa papanonood ng mga video? Jerilyn? Mahusay Jerilyn, maraming salamat. Siya ay maaaring nahuli sa kanyang klase at hindi nakapagsali sa pagsusulit na ginawa ng mga kanyang kaklase o ng kanilang guro. Ang sanhi po roon ay hindi siya nagising dahil sa pagbabad niya ng telepono sa panonood ng mga video. Ano nga ba ang kahalaga ng pag-unawa ng sanhi at bunga ng mga pangyayari? Ang pag-unawa sa mga pangyayari ay makakatulong po upang mas malaman natin kung bakit nga ba nagkaroon ng isang pangyayari o ano nga ba ang sanhi ng mga bunga, sanhi ng mga pangyayari at bakit nagkaroon ng ganitong bunga. Balikan po natin ang kwento ng alamat ng bulkang Mayon. Narito po ang mga halimbawa ng sanhi at bunga ng alamat. Sanhi po ay nagkagustuhan si Daragang Magayon at ang mandirigmang si Panganoron. At ang bunga naman nun ay nagplano silang magpakasal. Ano pa ang mga sanhi at bunga ng pangyayari sa kwento na ating binasa? Wincy? Mahusay, Wincy. Naggalit si Pagtuga. At ano ang naging dahilan o naging bunga ng galit ni Pagtuga? Tama, dinukot niya ang ama ni Daragang Magayon. Ano pa? Queenie? Mahusay, Queenie. Ang sanhi ay nagkipaglaban si Pagtuga at si Panganoron. Ano ang bunga ng pakikipaglaban? Tama, parehong napatay ang dalaga at ang mandirigmang si Panganoron. Yun po ang mga halimbawa ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Hindi lamang po natin magagamit ang pagtukoy ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa kwento, ngunit para rin po sa ating totoong buhay o sa inyong mga karanasan. May mga katanungan po ba kayo? Kung wala na po ay may gagawin tayong aktibidad. Pakikuha po ng isang malinis na papel at sagutan po ang mga katanungang ito. Sandali lamang po. Maaari ko bang kunin ito mga bata? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang po kayo ng 3 minuto upang sagutan ang aktibidad na ito. Sa bilang ko ng 5, 4, 3, 2, 1, pakipasa na po na inyong mga papel sa harapan. Maraming salamat po. May mga katanungan po ako na nasasagutin ng isa sa inyo. Ngunit bago riyan ay meron po tayong gagawin.
sino po ang mapipili ng emoji race na ito ay siya po ang sasagot sa aking mga katanungan. Si Jules po ang sasagot ng ating katanungan. Ano nga ba ang sanhi at bunga, Jules? Tama, ang sanhi ay pinagmulan ng isang pangyayari at ang bunga naman ay isang resulta o epekto ng ginawa ng sanhi o ng ating ginawa. Ito ay maaaring maging positibo o negatibo. Tama, bigyan po natin ng 3 palakpak si Jules sa 2, 3. Ngayon po ay Cherry Light, maaari mo bang sagutan ang ikalawang tanong? Bakit mahalaga na matukoy natin ang mga sanhi at bunga sanhi sa mga pangyayari? Tama, upang malaman natin kung bakit nagkaroon ng isang resulta o bunga na ginawa natin. Maraming salamat. At ano naman ang mahalagang natutunan mo sa ating kwento? Tama, kinakailangan na maging mahinahon tayo sa anumang oras at isa-isip po natin na hindi lahat ng bagay na gusto natin ay makukuha natin dahil mga bagay po na hindi dapat nating kunin dahil ito po ay nakakasama sa atin. Maraming salamat mga bata dahil sa inyong ginawa at dahil dyan ay bigyan niyo po ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon ay meron na naman tayong gagawing pangkatang gawain. Handa na ba kayo sa ating pangkatang gawain? Kung handa na, sabihin ang ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Ulit, ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Tama, makinig kayong mabuti sa aking sasabihin. Ang ating gagawin ay, meron tayong gagawin pangkatang gawin. Hatiin ko po ang klase sa 3 grupo. Ito po ang unang pangkat, ikalawang pangkat, at ang 3 pangkat. Meron po kayong iba't ibang gagawin. Ang unang pangkat po ay ang pagtuklas. Gumamit kayo ng grafikong tagapag-ayos ng impormasyon upang ipakita ang limang pares ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Nakadepende po sa inyo kung ano po ang mga pangyayari na gagamitin ninyo na may sanhi at bunga. Bunga, maaari nyo pong gamitin ang inyong mga karanasan sa buhay. Ito po ang rubric upang magkaroon kayo ng gabay sa inyong gagawin. At sa pangalawang pangkat naman po ay isadula mo. Maghanda ng maikling pagsasadula na nagpapakita ng 2 magkaugnay na pangyayari, sanhi at bunga. Ito po ang inyong rubrics, group 2, upang may gabay kayo. At ang pangatlong grupo naman po ay magsalaysay at maglarawan. Iguhit niyo po ang mga pangyayari sa kwento na inyong binasa na may kaugnayan sa sanhi at bunga. At ipaliwanag kung bakit ang iyon ang tamang sagot. Ito po ang inyong rubrics at para may maggabay po kayo sa inyong gagawin. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ang inyong aktibidad. Sa bilang na 5, 4, 3, 1, tama na po at presenta na po kayo ng inyong mga gagawin. Unang pangkat. Magaling unang pangkat, bigyan po natin sila ng 3 palakpak. Ipinakita ng unang pangkat ang ang kahalagahan ng pakikipagkolaborasyon ng mga ideya upang magkaroon ng malikhaing gawain. Pangalawang pangkat naman po, mahusay. Pangalawang pangkat, ipinakita nila ang kanilang kahusayan sa pakikipagkomunikasyon at pagdradrama sa entablado. Maraming salamat pangkat 2. Ang huling pangkat naman po, maraming salamat huling pangkat. Mahusay ang kanilang ginawa. Nagpakita sila ng kahusayan sa paglalarawan at pagsasalaysay. At dahil dyan, bigyan niyo po ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ano ang inyong mga natutunan sa ating klase? May mga katanungan po ako na inihanda. Bakit nga ba mahalaga na matutunan ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa isang kwento? Jeremy?
Tama, mahusay, Jeremy. Maraming salamat sa iyong sagot. Paano naman ito makakatulong sa ating buhay? Gwen, maraming salamat, Gwen. Ito ay makakatulong upang mag-desisyon po tayo ng nararapat upang malaman po natin kung ito ba ay makaka-apekto sa atin o sa mga taong nakapaligid sa atin. Maraming salamat. Ikapagdoy, maaari mo bang ibahagi ang isang karanasan mo na may malinaw na sanhi at bunga? Ano ang natutunan mo mula rito? Sheila? Maraming salamat, Sheila. Si Sheila raw ay kumain ng junk foods, ng mga tsokolate at ng soft drinks. Ano ang naging bunga noon, Sheila? Nagkasakit ang iyong tiyan o nagsakit ang iyong tiyan. Kaya ano ang natutunan mo ron? Kailangan na hindi kumain ng hindi masusustansyang pagkain. Maraming salamat, Sheila. At ang panghuli, paano mo magagamit ang pag-unawa sa sanhi at bunga sa paggawa ng tamang desisyon sa araw-araw? Queenie? Tama, mahusay, Queenie. Maaari mo itong magamit upang kung may desisyon ka mang gagawin sa iyong buhay ay pag-iisipan mo ito ng maayos. Mahusay. Kung wala na kayong mga katanungan tungkol sa ating paksa ngayong araw o wala na kayong mga klarifikasyon ay kunin niyo po ulit ang inyong mga papel, malinis na papel at sagutan po ang aktibidad na ito. Basahin na mabuti ang sumusunod na mga katanungan, piliin niyo po ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo na 10 segundo upang sagutan ang bawat tanong. Una ay, ililipat ko na po. Ililipat ko na po. Ililipat ko na po. Ililipat ko na po. At ang panghuli, bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Pakipasa na po na inyong mga papel sa harapan. Maraming salamat. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating aralin o sa ating aralin ay kumuha po kayo ng inyong kwaderno at isulat niyo po ang ating asignatura na ipapasa po bukas. Isalaysay niyo po ang isang tunay na pangyayari o karanasan ng iyong pamilya o tungkol sa isang lugar sa inyong komunidad at ikwento kung ano ang mga nangyari at tukuyin ninyo ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayari iyon. Sa libilang na 5, 4, 3, 2, 1, tapos na po. Kung wala na po kayong mga katanungan at klarifikasyon ay maaari bang tumayo ang lahat para sa ating huling panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu